Tara, samahan niyo ako at tignan natin ang bagong ilaw na galing dito kay DSK. Ito ang D11. At ito lang yung laman ng kanyang box, ang U-bracket, ang ilaw, at mga bolts and nuts. At ito na, yung itsura ng ating bagong DSK D11. Meron tong dalawang bulb sa isang aluminum body housing at ito ang kanyang mga sukat. Meron itong 55 by 70 by 37 mm. At ito ay merong 4 wires para sa white light, yellow light at combination light nito. At baka may magtanong kung ano ang pagkakaiba nito sa Zenlo X2 or Lumina Pro na matrix. Ito yung itsura ng dalawang ilaw. DSK yung nasa ilalim at X2 naman yung nandun sa may bandang ibabaw. Kung titignang maigi, halos konti lang talaga yung pinagkaiba ng dalawang ito. Parehas naman silang may pan sa likod. At yan na po yung ating DSK D11. Titignan na lang natin kung gaano kalakas ang ilaw nito at titignan na rin natin kung ano yung wattage reading nito sa ating power supply. Tignan naman natin dito kung ano yung actual wattage ng DSK D11. Pero bago yan, tignan nyo muna yung itsura ng kanyang white light. Single bulb lang po or single unit lang yung pinapagana natin dito. At dito sa kanyang white light, meron itong 44.5 watts. 44.5 watts para sa single unit ng ating DSK D11. Ito naman yung sample ng kanyang yellow light. Kung mapapansin niyo, mas maliit ito kaysa sa kanyang white light. At ito ay mayroong 40 watts. 40 watts po ulit para sa single unit or para sa isang unit ng ilaw na D11. At ito naman yung sample ng kanyang combination light, yung combination ng white at yellow. Medyo maliit yung yellow light nito compared sa kanyang white light. At ito ay mayroong wattage na nasa 61 watts. Yan po ulit ay para sa single unit. Ito naman yung actual wattage kapag dalawang ilaw na yung ating pinapagana. Dito sa kanyang white light, umaabot ito ng 80 watts para sa dalawang unit. At dito naman sa kanyang yellow light, umaabot ito ng 81 watts para sa dalawang unit nito. At dito naman sa kanyang combination light, ito ay umaabot na lang ng 78 to 79 watts para sa dalawang unit ng ating ilaw na DSK D11. Lux meter testing naman tayo. Dito makikita natin yung tunay na lakas ng ilaw na lumalabas dito sa unit ng DSK D11. Unahin natin itong white light. Pansinin nyo yung ating digital display. Habang tumataas yung ilaw doon sa ating sensor ay tumataas din yung value na lumalabas dito. Inuulit ko lang po, times 10 po yung lumalabas na value dyan sa ating digital display. Ibig sabihin po, yung white light ng DSK D11 ay pumapatak na nasa 2,700 lux yung kanyang white light. Dito naman sa kanyang yellow light ay meron itong 3,800 lux. Yan po yung reading na lumalabas dito sa ating digital display. I-test naman natin pag dalawang unit na yung ating pinailaw. Ang lumalabas dito sa ating lux meter sensor, ito ay umaabot na ng 7,900 lux. Yan po ay para sa yellow light. Ibig sabihin, halos nagiging times 2 yung lumalabas na ilaw or liwanag kapag dalawang ilaw na yung ating ginagamit. May ipapakita lang ako sa inyo dito. Mapapansin ninyo na dalawang bulb yung gumagana sa isang unit. Kumbaga sa isang pirasong ilaw, dalawa yung gumagana kapag naka-high or combination light ito. Pero kapag naka-white light lang ito, ay single bulb na lang yung gumagana sa tig-isang unit. Pansinin nyo, mukha kasing dalawa pero pag tinignan nyo sa ibabaw, isa lang yung gumagana dito.
dahil yung isang bulb nito ay para sa yellow light. Ibig sabihin tig isang bulb lang po yung gumagana sa ilaw ng DSK-D11. Isa para sa white at isa para sa yellow light. Hindi po sabay na gumagana yung ilaw na lumalabas dito sa dalawang unit ng DSK. So bale yung ilaw nito ay magkahiwalay. Magkahiwalay yung white at yung yellow. At pag combination light na yung iyong pinapagana, sabay lang silang mag-o-open. At yan na po yung function ng DSK-D11. Ito naman yung ating DSK-D11 auxiliary light road testing. Ito yung kanyang white light. Malapad at malawak yung ilaw nito. Ito naman yung kanyang high beam or yung combination light. Ito yung magkasamang white at yellow. Medyo mukhang hindi lang pansin ng konti yung kanyang yellow light. Dahil mas malakas ng konti yata yung kanyang white light pag nasa actual na. Pero kanina dun sa ating lux meter testing ay mataas yung lux ng yellow light nito. Pero pagdating dito sa actual ay medyo humihina na ito. Medyo malaki lang yata minsan yung pagkakaiba kapag nandun tayo sa wall at nandito tayo sa actual. Kaya mahalaga yata talaga na i-testing natin sa actual road condition yung ating mga ilaw bago ito bilhin. Lalo na kanina, di ba, kitang-kita nyo naman na mas malakas doon sa ating wall yung ilaw or yung lux ng yellow light. Pero dito sa actual ay parang humina ito. Mas malakas na tignan yung white light compared sa yellow light nito. Pero pagdating naman dito sa solo ng yellow light ay medyo malakas naman ito. Hindi na nga lang talaga ganun kalaki yung kanyang diferensya dahil medyo maliit yung ilaw nito compared sa kanyang white light. Dahil parang focus beam lang yung yellow light nito kapag ginagamit. Kumbaga parang nasa dulo na lang talaga yung makikita mo. Or pag pinagsama mo naman ito ay halos nawawala na yung tingkad ng yellow light. Yan yung napansin ko lang dito sa ating actual testing ng ilaw ng DSK D11. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.